Good evening po sa mga lingkod ng Panginoon, Agape Love Family Community Church. Meron po tayong midweek service po ngayon. Tayo po ay ngayon sa panahon mag-aaral po ng kanya po mga salita. Magbubulay-bulay po tayo. Pwede po kayo makibukas po kayo sa aklat po ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ayan po yung atin pong pagbubulay-bulayan. Po. 2 Timothy kaya nga anak ko, tagda sa tulong ng program message. Amen. Yun lang po, chapter 2 verse 1. Ulitin ko, sabi po sa English version, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. So, meron pa po isang talata na sinasabi rin po sa aklat po ng Hebreo, bakit kailangan tayo magpakatatag? Chapter 13, verse 5, sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So ito pong dalawang talata na ito ay isang napakagandang account. Ano po? Na unang-una na po, si Pablo po ang nagsasalita doon po kay Timoteo na kanya pong anak sa pananampalataya. Ang kanya pong himok o yung kanya pong advice, yung kanya pong payo, tinawag niya na anak ko. Ibig sabihin, meron sila talagang healthy relationship. Hindi po sila tunay na biological na mag-ama, pero sila po ay mag-ama sa spiritual. Bunga po ni Paul, ni Pablo. Ito pong si Timoteo. Kaya bilang tatay o tatay-tatayan, napakahalaga na tinatawag na concern sa kanyang anak sa pananampalataya. At ito naman si Timoteo ay isang leader na kabataan, potential, meron po siya talagang malaking hinaharap pagdating sa gawain ng Panginoon. So thank you po sa online, Sister Sally. Kayo pa lamang po ang nasa online. At ang pagpapakatatag, ito po ay sa tulong din ng ating Panginoon Jesucristo. Grasya, biyaya ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating pagharap sa mga pagsubok, kailangan yung magpapakatatag. Okay. Ayan, title po natin, magpakatatag. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Diba? Sabi nga po, kabi-kabila ang kagulumihanan. Kabi-kabila ang pagkatakot, ang pagkabalisa. Kailan lamang ay may nagpakamatay sa Central Bank. Anong inana po ito, Ganito ang sinasabi ng iniwan niyang sulat. Nagpakamatay, I cannot face the daily hassles. Hindi ko na kayanan, yung mga araw-araw na mabibigat na mga suliranin na aking hinaharap. I cannot bear to see my loved ones worry for me. Yun ang kanya pong nakasulat, Sabi nga, I cannot face the daily hassles. I cannot bear to see my loved ones worry for me. Siguro may sakit na rin siya, Baka malala na rin yung kanyang karamdaman, Kaya, hindi niya raw po matagalan na makita yung kanyang mga mahal sa buhay na kung saan ay nag-aalala para sa kanya. Kaya ang ginawa niya, tinapos niya na lang yung buhay niya. Nagpakamatay na lang siya. So, ang tao po, kapag ka nagpakamatay, isang malaking kasalanan po yan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Wala po tayong karapatan na kitlin ang ating sariling buhay. Kasi yung buhay natin, hindi naman atin, sa totoo lang.
pahiram ng Diyos. Kaya may kanta pong hiram sa Diyos ang aking buhay. O yun po yung kaya si Lord din po ang siyang magtatakda ng tinatawag na pagkamatay ng isang tao. So dahil doon, yun nga, hindi niya raw makayanan na makita yung kanyang mga mahal sa buhay na nag-aalala sa kanya. Takot sa masamang araw na dumarating at hindi kayang harapin. At sino bang hindi takot sa palala ng mga pangyayari? Di po ba? Sapat na ito upang kahit sino'y yumuko at magnais na magtago sa lungga. Subalit, magpakatatag. Amen? So, sino po rito walang problema? Lahat po tayo may problema. May kanya-kanyang muka ang mga problema. Kaya, ang pinakasolusyon, tatagan mo. Di po ba? Magpakatatag. So, bakit? Sapagkat sabi niya mismo, narito ako, hindi kita iiwan. Hebreo chapter 13, verse 5. Kapag ikaw ay tumayo sa pananampalataya, nagpakatatag ka, nandiyan ang ayuda ng ating Panginoon. Guidance ng ating Panginoon Diyos. Ano po? So sabi nga, naalala ko tuloy ang nabasa ko, maraming taon na ang nakaraan. Sa isang malaking lungsod sa may timog silanganan, ay napabalita na ang tanyag at kilalang pianista at kompositor na si Paderewski ay nakatakdang magbibigay ng konsyerto. Ang buong lungsod ay masayang naghihintay sa natatanging araw. At dumating ang pinakahihintay na araw. Halos hindi mahulog ang karayom. Ang malaking auditorium na pagdarausan ng konsyerto. Makikita ang napakaraming tao. Magagara ang mga kasuotan at masasabing pinaghandaan ang nasabing okasyon. Isinama ng isang ina ang kanyang maglilimang taong anak na lalaki. Hindi gusto ng bata ang sumama. Subalit, lahat ng pang-iinggan niya ay ginawa na ng ina, kaya't sumama na ito. Nais kasi ng ina na sa pakikinig dito, hahanga at maiinggan yung sipagan ang anak, no? Sipagi ng anak na mag-practice sa pagtugtog. Di nagtagal nang sila ay nakaupo na, nainip ang bata. Nagsimulang magkukulit. Saway na saway ang ina at sinasabing, huwag maingay at malapit na magsimula. Isang babae ang nagdaan. Napakaganda ng nasabing babae at lalong pinaganda ng kanyang magarang kasuotan. Matagal na napatitig ang ina sa babae na naging pagkakataon ng bata. So nakaalis ito sa kanyang kinauupuan at lumakad sa pasilyo. At napasunod na pumapasok sa bandang unahan yung bata. Biglang nagliwanag ang spotlight at sa entablado at tumama sa napakakintab na itim na piano na nakakahikayat sa bata upang umakyat sa entablado. Walang makakapansin sa bata sapagkat ang lahat ng mata ay nakatuon sa umakyat na pianista. Ang bata ay sumampa sa upuan ng piano at nagpasimulang ituldok ang mga daliri sa tiklado. At sa gulat ng lahat ay sinimulang tugtugin ang chopstick. Siyempre, napatuon ang lahat ng mata sa batang nangahas na tumugtog. At maririnig ang bulungan ng mga tao. Kanino bang anak ng batang iyon? Sino ba ang pabayang ina na dala ng bata? Bakit hindi pababain? So, ialis na yan upang makapagsimula na. Yan po mga reaksyon ng mga tao, no? So, nakita ng Panginoon ng musika na si Paderewski ang nangyayari. Ang bata, marahil ay hangang-hanga sa magandang tunog ng piano. Hindi niya napansin o napapansin
ang nayayamot na ingay ng mga tao sa ibaba. Mabilis namang umupo sa tabi ng bata si Paderewski at sinabayan niya sa pagtugtog ang bata sa pamamagitan ng paglikha ng naaangkop na tugtog na chopstick. At habang sila ay tumutugtog, bumubulong si Paderewski sa bata, "Sige, anak, huwag kang titigil. Ituloy mo lang ang pagtugtog. Sige lang anak, ituloy mo." Gusto kong isipin, ganyan-ganyan din si Kristo, Jesus, at ang ating Panginoon. Siya ay nakatayo sa ating tabi at bumubulong. Huwag kang manlulumo. Magpatuloy ka. Hindi kita pababayaan. Nandito ako. Aalalayan kita. So, iyan ang malaking kaibahan natin sa di mananampalataya. Amen? Oo, kasama tayo na dumaraan sa mga kalamidad. Mayroon ding nawala ng bahay at nagkaroon ng kapinsalaan. Subalit para sa atin ang pangako ng Panginoong Hesus, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakatatag ka. At sino ang matatakot kung ang nagpapalakas ng loob ay ang Panginoong mismo? Amen? So, mga kapatid, sa mga abutin po ng aral na ito, na pangangaral po na ito, sino ka man o ano ka man, ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, may problema ka mang inakaharap, may mga mabibigat na mga suliranin ka mang inaharap, ganun din po ang himok sa atin ng ating Panginoon. Ang challenge po sa atin, magpakatatag ka. Kasi po, aalalayan ka ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon, gano'n man kabigat ang problema, sakit man yan o karamdaman, o kahirapan, o kawalan, o anuman, sa relasyon, everything, ano po, problema sa bahay, sa tahanan, sa mga anak, no? Kasi po, ang dami talagang iba't ibang mga problema. Pero lagi po natin pakatatandaan ang pangako ng ating mahal na Panginoon, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ituloy mo lang ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Gawin natin ang nararapat. Gawin natin ang naaayon sa kalooban ng Panginoon at tiyak po na tayo po ay papagtagumpayin ng ating pong Panginoon. So, ang ganda naging reaction ni Paderewski, ama ng musika, no? Yung pianistang magaling, no? Henyo pagdating sa piano. Pero hindi niya po pinatigil ang bata, bagkus inalalayan pa ang bata. Kung si Paderewski ay kanyang ginawa ito sa bata, tayo rin po, higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. No? Siya po ay higit pa kay Paderewski, na kung saan nakita niya, pagka nakikita niya tayo lumalaban, no? Ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang kanya pong pangako sa atin, pakatandaan po natin, anak, tuloy mo lang yan, gawin mo nararapat sa kalooban ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So, God bless po sa bawat isa. Kaya, cheer up mga kapatid, ano? Magpakatatag po tayo. At kasabay ng ating pagpapakatatag, yun naman pong gabay at patnubay ng ating Panginoon ay isa sa atin pong lahat. Amen. So tayo pong lahat ay dumako sa panalangin. Let us pray. Thank you so much, Lord, sa gabi pong ito. Salamat sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, Panginoon, sa Hebrew chapter 13 verse 5, na kung saan ay ang katauhan po ni Pablo sa pamamagitan po ni Timothy, nagmamalasakit ang isang ama sa pananampalataya, na sabi, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, ganun din po sa bawat po sa amin. Tulungan mo po kami na maging matatag. Ano man po mga problema kinakaharap po namin, alalayan mo po kami lahat, gabayan mo po kami lahat, patnubayan mo po kami lahat, Panginoon. Ituwid mo po ang dapat ituwid. Iayos mo po ang dapat iayos sa amin po mga buhay. Bless us, Lord, sa gabi po ito. Pagpalain mo po kami,
Pagpalain mo aming mahal na bansa. Ilayo mo po ito, Panginoon, sa anumang uri ng kaguluhan, lalong-lalo sa banta ng China, Panginoon. Ang aming nalalapit na eleksyon sa Monday, Lord, I pray na ikaw ang siyang maglagay ng taong karapat-dapat na maupo sa bawat sangay na aming gobyerno, Panginoon. Sa iyo po namin lahat ito ay pinagkakatiwala at idinudulog. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga iglesia, ang mga simbahan, ang mga pastors. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng katatagan sa amin, sa mga problema kinakaharap po namin. Ikaw, O Diyos, amin pong kakapitan, dahil ikaw din ang may pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw din na nga po, Panginoon, ay pagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisahan, dahil ikaw ang kumukupkup sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa gabi pong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nasa online. Ano man ang design ng kanilang mga puso, ikaw ang tumugon. Sa mga kaharap ko po dito po sa prayer meeting na ito ngayong gabi, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na ito. Ano man po mga problema kinakaharap po nila, ikaw nakakaalam nito. Wala pong bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay hayag sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na maging matatag sa mga suliranin na amin pong kinakaharap, O Diyos. Ikaw ang aming pong pag-asa. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay, Panginoon. Mananangan po kami sa iyong mga salita, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain ng mga kababaihan sa Sabado, Panginoon. Ang aming pong bautismo na gaganapin din, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kababaihan na ito, Lord. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpala. Nalalapit po ang anibersaryo ng Iglesia ng Agape sa June 15, Panginoon. Ngayon pa lamang, we are praying, Lord, for your guidance, for your divine wisdom, O God, be upon every one of us, O Lord. Provide us all our needs, O God. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon. Pagpalain mo po maghapon pong ito, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Saan man sila naroroon, iingatan mo po silang lahat. Panginoon, lalo ngayon, sa panahon ngayon, dami mga trahedya, dami mga sakuna, dami mga pangit na mga pangyayari sa kalsada. Lord, ang aming panalangin, iunat mo po mapagpala mong kamay para sa kanila, Panginoon Diyos. Bawat sa po sa amin. Palakasin mo po kami sa may mga sakit at may karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang aming pong dakilang manggagamot, Panginoon. Ikaw magpalago, O Diyos, ng Iglesia, ng Agape. Ikaw, Panginoon, magpala sa bawat isa, ang Bantas Ministerial Association, ang Messiah Full Gospel, O God, ang mga gawain po na nakaabang. Palain mo po, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin lahat ito idinudulog. Ingatan mo po kami sa buong magdamag pong ito, gabayan at patnubayan, Panginoon. Bless mo po kami lahat. Sa iyo po namin lahat ito idinudulog at ipinagkakatiwala. Ano man ang desire, ang mga prayer request ng iyong mga anak na ito, ikaw, Panginoon, ang tumugon. Walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Thank you so much, Lord. We bless you, we worship you, we magnify your holy name. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa bawat isa. Thank you for your time. Na po. Nawa ang kanya pong mga salita ay tumimo sa atin pong mga puso. Na po. Kaya minsan pa magpakatatag po tayo sa atin pong mga problema na naranasan. God bless po sa bawat isa.